Marami ang nagtataka at nagtatanong ngayon, totoo ba na may bagong patakaran ng SSA para sa mga pensioner at bakit? Tila bigla-bigla itong ipinatupad na halos walang paunang abiso kung isa ka sa libong senior citizen sa Pilipinas na umaasa sa buwan ng SSI pension para sa panggastos sa gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Mahalagang pakinggan mo ito ng buo dahil baka hindi mo namamalayan na apektuhan ka na pala ng bagong regulasyong ito simula nitong Hulyo 2025, opisyal nang ipinatupad ng Social Security System. Ang isang mahalagang pagbabago na direktang makakaapekto sa lahat ng pensioners. Ang bagong patakarang ito ay tumutukoy sa tinatawag na Annual Confirmation of Pensioner Status o mas kilala sa tawag na ako bagamat dati na itong bahagi ng proseso. Mas pinahigpit ngayon ang implementasyon. Ang bawat pensioner ay inaatasang mag-update ng kanilang status bago ang itinakdang deadline. Kadalasan ito ay sa huling bahagi ng buwan. Depende sa batch ng inyong pension release. Ano ang ibig sabihin nito kung hindi ka makakapag-submit ng required documents o hindi mo ma-verify ang iyong status sa SS sa loob ng tamang panahon? Maaring pansamantalang itigil ng SS yung pagpapadala ng iyong pension. Hindi ito biro. Apektado dito hindi lang ang mga nakatira sa Pilipinas, kundi pati na rin ang mga nasa ibang bansa o overseas Filipino pensioners. Ayon mismo sa pahayag ng SSC, layunin nilang mapanatili ang integridad ng pensyon, program, maiwasan ang mga kaso ng ghost, pensioners at tiyakin na tanging ang mga lehitimong benepisyaryo lamang ang makakatanggap ng pensyon. Kaya't bilang responsableng pensioner, dapat mong alamin kung paano at kailan ka kailangang mag-submit ng AKOP form, personal man sa branch, online via DINI, o sa pamamagitan ng email, submission. Ang tanong ngayon, handa ka na ba? May sapat ka bang kaalaman tungkol sa prosesong ito? Dahil kung hindi posibleng, maantala o tuluyang mahinto ang iyong monthly pension, kaya manatili ka lang dito sa video na ito dahil ipapaliwanag natin ang buong detalye kung paano mo masisigurado na ligtas ang iyong pensyon mula sa mga hakbang, requirements, hanggang sa tamang paraan ng pagsumite. Ngayon pag-usapan natin ng mas detalyado kung paano mo mapapanatili ang iyong pension sa ilalim nitong bagong patakaran na ipinapatupad ng ngayong 2025. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba kailangan pang mag-update? Kung dati naman ay tuloy-tuloy na ang pension, ang totoo, kaya nagpasya ang SS na paigtingin ang Annual Confirmation of Pensioner Status ay dahil sa mga nadiskubring issue noong mga nakaraang taon. Ayon mismo sa may mga kaso kung saan patuloy pa ring nakakatanggap ng pensyon, mga pensioner na sa kasmaang palad ay pumanaw na mayroon ding mga pensyon, account na ginagamit ng ibang tao sa hindi tamang paraan. Kaya para maprotektahan ang pondo ng lahat ng miyembro, nagdesisyon silang masigpitan ng monitoring. Pero ang tanong ng karamihan, paano ba talaga ginagawa ang proseso? Simple lang sa unang tingin, pero may ilang mahalagang detalye kang dapat tandaan. Una sa lahat, kung ikaw ay isang retirement pensioner o survivor pensioner, obligasyon mong mag-update ng iyong status sa pamamagitan ng Annual Confirmation of Pensioners. Status o ako karaniwan ginagawa ito sa mismong isa branch kung saan ka nakarehistro. Kailangan mong personal na magpunta. Dala ang iyong COUMID card at kung wala ka nito, pwede rin ang valid government issued ka na may larawan at perma. Sa pagdating mo sa branch, may form kang kailangang fill up at isusumite. Pagkatapos nun, marirecord na sa kanilang system na ikaw ay buhay pa at lehitimong tumatanggap ng pensyon. Ngayon alam nating hindi lahat ng seniors ay kayang lumabas ng bahay, lalo na kung may iniindang sakit o kakulangan sa paggalaw. Kaya mga pinalawak ng essay, ang paraan ng AKOP submission, maaari mo na rin itong gawin online. Gamit ang e-portal, dito kakailanganin mong maglogin sa iyong account, pumunta sa AKOP section at i-upload ang kinakailangang documents. Kadalasan, hinihingi lang nila ang kopya ng iyong valid at isang recent photo na may petsa kung kailan kinuna ng larawan para masiguro nilang ikaw nga ang nasa litrato at hindi ito lumang file. Para sa mga mas tech-savvy na seniors, malaking tulong ito dahil hindi na kailangan pang pumila o lumabas ng bahay. Bukod sa online submission, pwede rin ang email confirmation. Mag-email ka lang sa opisyal na email address ng branch na may kopya ng iyong requirements. Ang mahalaga, dapat malinaw ang pagkakasulat ng iyong pangalan, is number at petsa ng submission. Hindi pwede ang kahit anong petsa.
May schedule na sinusunod depende sa birth month ng pensyoner. Halimbawa, kung ipinanganak ka ng Marso, ang iyong AKOP submission ay inaasahang matatanggap ng IS sa loob ng buwan ng Marso kapag lumagpas ka sa itinakdang buwan at hindi ka pa rin nakakapag-update. May posibilidad ng maputol pansamantala ang iyong pension payments. Ang tanong ng iba, paano kung nakakalimot na ako minsan sa schedule? Mabuti na lang nagpadali rin ang S ng notification system. Kung ikaw ay may nakaregister na mobile number or email, address sa kanilang system, magpapadala sila ng paalala ilang linggo bago ang deadline. Kaya naman, siguraduhin mong updated din ang contact details mo sa test records kung sakaling wala kang ma-receive na paalala. Huwag mo pa rin itong gawing dahilan para hindi ka mag-update sa huli. Responsibilidad mo pa rin na sundan ang mga patakaran. May mga nagtatanong din, paano kung ako ay nasa abroad? Paano na ang ako para sa mga overseas? Filipino pensioners may espesyal na proseso. Maaari silang mag-submit ng ACOP, form na certified ng Philippine Embassy or Consulate, sa bansang kanilang kinaroroonan. Bakit irin kayo din yung video call? Konfirmasyon sa piling pagkakataon. Halimbawa, kung hindi makapunta sa MBC o walang kakayahang magpadala ng dokumento, may pilot program ang ISF kung saan tatawagan nila ang pensioner via video call para i-verify ang identity. Pero tandaan, hindi lahat ay covered pa ng ganitong sistema. Mas mainam pa rin kumonsulta sa pinakamalapit na Philippine Embassy para sa tamang proseso. Isa pang mahalagang bagay na nililinaw ng SC ay kung ano ang mangyayari kapag hindi mo nagawa ang ako kapag ikaw ay nagkulang o nakaligtaan. Ang CE ay may karapatan na pansamantalang ihinto ang pag-release ng iyong monthly pensyon, ngunit huwag ka agad mabahala. Sa sandaling makapag-submit ka ng requirements at ma-verify na ikaw ay buhay pa at lehitimong pensioner, ibabalik naman ang iyong pensyon, pati na ang mga na-miss mong buwan kung meron man. Gayunman, hindi ito automatic abutin. Ito ng ilang linggo o buwan, depende sa dami ng pensioners na kailangang ayusin ang records. Kaya para hindi ka maabala, pinakamainam na gawin ang AKOP. Sa tamang panahon may ilan ding nag-aalala kung may bayad ba ang prosesong ito. Ang sagot, wala, libre ang ako, walang sinisingil ang isa. Kahit isang sentimo para rito, kaya mag-ingat sa mga nagpapanggap na taga SS na humihingi ng bayad kapalit ng pag-aasikaso ng AKOP form. Ito ay isa pa sa mga karaniwang scam ngayon, kaya't laging magtungo lamang sa opisyal na SS offices o gamitin ang kanilang opisyal na website at email. Bukod sa AKOP, may ilang seniors ang nagtatanong kung may iba pa bang pagbabago sa pension system ng IF ngayong 2025. Ayon sa huling anunsyo, pinag-aaralan ng SAI ang posibilidad ng dagdag benefits para sa mga seniors, kabilang na ang mas mataas na monthly pension base sa bagong valuation ng kanilang pondo. Pero sa ngayon walang opisyal na pahayag pahinggil dito. Ang malinaw lamang ay ang mahigpit na pagpapatupad ng AKOP bilang pangunahing requirement para sa lahat ng pensioners. Kaya habang maaga, hinihikayat namin kayong lahat, mga lolo't lola, tatay, nanay, na alamin na agad kung kailan ang schedule ng inyong AKOP. I-check kung aktibo pa ang inyong EV, SF account, kung updated ang inyong contact details, at kung kumpleto na ang inyong mga dokumento. Kung kinakailangan, humingi ng tulong sa inyong anak, apo o malapit na kamag-anak para matulungan kayong mag-login o mag-submit online. Hindi na dapat hintayin pang abutin ang deadline bago kumilos dahil minsan isang linggo lang ang palugit at kapag na-miss mo iyon, abala ka pa sa pag-follow up para maibalik ang iyong pensyon. Hindi biro ang mawalan ng pensyon kahit isang buwan lang, lalo na kung ito na lang ang inaasahan mong panggastos. Kaya nga sa bawat if the pensioner, ang pinakamagandang hakbang ay nampaliking mag-gap masinop sa records at palaging updated sa mga anunsyo. Mula sa ang pagbabago sa patakaran ay hindi para pahirapan tayo, kundi para protektahan ang sistema at siguraduhin na lahat ng benepisyo ay napupunta sa tamang tao. Ngayon, kung nais mo pang mas mapadali ang iyong proseso, magpaturo ka na kung paano gamitin ang A-Portal. Mas mabilis ito kaysa pumila sa branch, lalo na kung medyo mahaba ang pila sa inyong lugar. Maraming video tutorials, online kung paano gumawa ng account, paano mag-upload ng dokumento at paano mag-check ng status. At kung sakaling may mga technical difficulties, pwede ka ring tumawag sa hotline para humingi ng gabay. Sa kabuuan, ng bagong patakaran ng SFA para sa pensioners ay hindi dapat katakutan, kundi dapat paghandaan. Mas mainam nang maging maingat kaysa magsisi sa huli,
Kaya kung may kaibigan ka, kamag-anak o kakilalang pensioner, na maaaring hindi pa alam ang tungkol dito, huwag bang kalimutang ipasa ang impormasyon. Sa simpleng pagbabahagi mo ng tamang kaalaman, makakatulong ka na mapanatili ang benepisyo ng iba. Kung gusto mo ng mas detalyadong paliwanag at step-by-step tutorial tungkol sa AKOP submission, manatili lang dito sa channel na ito dahil may inihanda rin kaming hiwalay na video para dyan. Pero sana ngayon ang pinakamahalaga, siguraduhin updated ka, alamin ang iyong deadline. At gawin agad ang kinakailangang hakbang, huwag hintayin na abutin ka ng kuto. Dahil hindi talaga madali ang maghabol. Kapag huli na ang lahat, tandaan ang inyong pensyon ay bunga ng inyong pinaghirapan at kontribusyon, kaya protektahan natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang proseso.